Tayo po ay magsitayo at saglit po tayong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, kami po sa iyo, O God, ay nagpupuri. Father God, in the name of Jesus, in the presence of your Holy Spirit, hallelujah, come your Holy Spirit sa bawat isa sa amin, O God. Ikaw po yung aming tinataas, ikaw po yung aming pinasasalamatan, ikaw po yung aming dinadakila, ikaw po ang lahat sa buhay namin, O God. At Lord, hallelujah, in the name of Jesus, tunay God, kami sasamba sa iyo at makikinig sa iyong salita upang kami ay mapagpala, upang kami magtagumpay, upang magampanan namin ang tungkulin namin, at upang pasalamatan ka at dakilain sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin, O God. Thank you, Father God. At Lord, bilang akong gagamitin mo, God, in the name of Jesus, your presence, your Holy Spirit, hallelujah, ilagay mo ko sa iyong likuran. Ikaw makita, ikaw mataas, ikaw po ang magpurihan at madakila at pasalamatan. In Jesus' name, amen and amen. Okay, makakapuna tayo. So, ano sabi dito? Sabi, makikilala nyo ang katotohanan. Amen. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Anong ibig sabihin ng pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos? Sabi nga sa English, if you know the truth shall set free. Ito yung minsan ginagamit ng sa mga korte. At sabi nga, bago ka humarap sa, lalo na doon sa Quadcom, pinagsasalita doon, ang lahat ng sasabihin nyo ay katotohanan. Walang kasinungalingan. Amen. So, ibig sabihin, tinuturo ko sa atin ng Panginoon, ang unang-una, if you know the truth, kailangan maunawaan natin yung katotohanan. At yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So, paano tayo magpapalaya? Saan tayo palalayain ng Panginoon? Sa kasalanan. O, nabanggit ni Sister kasalanan. Totoo yun. Sa totoo lang, tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos. No? Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Tayo ay, sabi nga, nasa tiyan pa lang tayo ng ating magulang. Pinili na tayo. So, ano dapat gawin? Makilala natin ang truth. Sino ang katotohanan? Si Jesus. Siya sabi nga, I am the way, the truth. So, ibig sabihin na kay Jesus ang katotohanan, at sabi nga na, sister, na saan tayo palalayain? Sa kasalanan. So, dito po sa Roma, chapter 1, dito natin makikita kung paano tayo palalayain sa kasalanan. Roma, chapter 1, verse 18 hanggang 25. Babasahin ko po, kung nakuha na ninyo, dito po sa Roma, ang sabi rito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. So, ibig sabihin, hallelujah, wala pong matuwid. Lahat po ay nagkakamali. Lahat po ay nagkakasala. So, ibig sabihin ng Panginoon ay kailangan maunawaan natin, amen, na tayo ay Kanyang palalayain sa kasalanan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa sa paglikha niya, sa sanlibutan ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Amen. At ang Diyos ay maliwanag na inihahayag ang mga bagay na ginawa niya, kaya't wala silang maidadahilan kahit na kailan. Amen. Bilang Diyos di pinasalamatan man, sa halip ay naghahaka sila sa mga bagay na walang kabuluhan na at nadimblan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. So, ibig sabihin, ang tao ay naghahaka lang patungkol sa Diyos. So, ibig sabihin ng Panginoon, kailangan natin maunawaan na may Diyos. Kailangan maunawaan natin mayroong makapangyarihang Diyos.
kailangan maunawaan natin mayroong lumikha sa mundong ito. So napakaraming tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. May mga disaster na nangyayari. Ito po ay kasama sa nakasulat sa salita ng Panginoon. Sabi nga makakaranas tayo ng matinding paghihirap. So ibig sabihin, bakit ito nakasulat sa Biblia? Ibig sabihin tayo po ay pinapaalalahanan na kilalanin natin ang Diyos at kung sakaling may maganap at mangyari sa mundong ito, may katiyakan ang ating buhay. Amen? May katiyakan ang ating buhay at tayo ay may katiyakan, may buhay na walang hanggan. Amen? Sabi nga sa pananampalataya natin sa Panginoon, tayo may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kailangan ng tao makilala ang Diyos. Pero, sa situation, naalala ba ang Diyos? Every Sunday. Sunday lang hinihingi ng Panginoon. Sabi nga, nung likhain ng Diyos ang mundo, ilang araw lang, 6 days. 6 days. Bago doon sa ikapitong araw, anong ginawa ng Panginoon? Na mahinga. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataong tayo man ay magbigay ng sabi nga, kung tayo pagod na sa isang linggo, pero may isang araw na kapahingahan, may isang araw na pagbulay-bulayan natin ng Diyos. At sa Diyos nagmumula ang kapayapaan, sa Diyos nagmumula ang kagalakan, lahat ng bagay sa Diyos nanggagaling. Ito po ay nakasulat sa Galatians chapter 5:22, the presence of the Holy Spirit. Amen? So ito po ay, sabi nga sa kaganapan na yan, pangyayari, ito po ay wake-up call ng Diyos. Dito sa mga disaster, dito sa mga pangyayari, ito po ay paalala ng Panginoon para alalahanin natin na mayroong Diyos. Amen po ba? Pero ang tao, after na walang nangyari, balik. Pero yung situation na napakatindi, no? Na mayroong ang lalakas ng hangin, mayroong pangyayari, panalangin ang panalangin, wag po. Pero pagkatapos ng, ay, wala naman. Hindi na naalala ang Diyos. Pero dapat sabi nga, ang Panginoon ay alalahanin, amen, araw-araw. Anong turo ng Panginoon sa prayer? Ama naming nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa, katulad sa langit. At nakapaloob doon yung paghingi, yung protection, yung paghingi ng kapatawaran, pagbibigay ng papatawad sa mga tao. Pero ang sabi doon, huwag mo kaming iharap sa matinding pagsubok. So, ibig sabihin, kailangan natin ang prayer about dun na huwag tayong makaranas ng matinding pagsubok. Amen po ba? At naroon yung paghingi ng tawad sa kasalanan. Kaya itong ating, sabi nga, saan tayo palalayain sa kasalanan? So, basahin ulit natin dito sa Roma. Amen. Sa 25 na po tayo. Sila nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila ay hangal. Ito po maraming taong ganon. Hallelujah. Ang alam nila, akala nila ay sila ay tama, matuwid. Amen. Karapat dapat. Pero sa harapan ng Panginoon ay hindi karapat dapat. Doon sa verse 23, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin nila ang larawan ng taong may kamatayan, ng ibon, ng mga ibon, ng mga hayop, ng mga apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kung natatandaan nyo doon sa Old Testament, nang gumawa ng Diyos-Diyosan, yung mga Israelite against God, anyo nang nilikha nila, anyong baka. At sa parting India, meron po ditong naniniwala na ang binidyos nila ang baka. Ano sabi dito? Ang sabi nga, sinasampan nila ang larawan, mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, ng mga nilalang na nagsisigapang.
So, ibig sabihin, hindi po natin dapat sambahin, amen, ang mga nilalang ng Diyos. Sa halip, ang ating sasambahin ay ang Diyos. God is Spirit. Kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Tingnan natin para hindi tayo maano. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, God is Spirit. Amen? Kaya ang tao, ang gusto ng tao kasi, to see is to believe. No? Ang gusto ng tao ay nakikita ang kanilang sinasamba. Pero sinasabi dito, God is Spirit. Kahit saan tayo pwedeng sumamba. Kahit saan lugar tayo ay pwedeng sumamba. Sabi nga, 2 or 3 gather in my name, sabi ng Panginoon, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. So tayo ay higit sa 3. Natutuwa sa atin ang Diyos. Amen? Natutuwa sa atin ang Panginoon kasi tayo ay higit sa 3. Saan ba nagmumula ang pagdami? Nagsisimula sa 2 hanggang 3. Ibig sabihin, pwede natin kwento. Kaya tayo may testimony time upang ikwento natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya nakikita ko nga dito, mapalad ang lugar na ito. Pagamat may hangin, pero mapalad. Kita mo ang mais nakatayo. Pero sa amin yung saging putol, yung saging sa amin tumba. Pero ang mais, di ba mahuna lang yung mais? Kaya sabi nga, mapalad yung area ito. Amen. Kasi narito ang church. Sister Ellen Hill. Oh, kita mo. Ay na po ni Bilang mananampalataya, iningatan ng Panginoon. So, pero sa ibang lugar talagang wasak. Wasak, pati palayan, pati ano. Pero makikita natin na dapat natin ipagpasalamat. Tinitingnan ko nga, hindi ganun ang dahon ng ang mga puno, hindi lagas-lagas. Sa amin, lagas-lagas. Hindi na po dito size ng apple. Oo, hindi lagas. Bagamat mayroong nanlaglag, pero ilan. No? Kaya sabi ko nga, ito'y dapat ipagpasalamat. Amen? Sa 24 and 25, sabi dito, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanila maruruming bita hanggang magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan na nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan sa sinamba nila ang pinaglingkuran ang nila kasinungalingan sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang na sa halip na ang lumalang ang siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So malinaw dito na sinasabi na yung lumalang ay hindi sinasamba. At yung lumalang, hallelujah. Malinaw po dito na ang sasambahin natin ay yung lumalang at hindi yung pong nilalang. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin ang tao sa ganong paraan ay nagkakamali at nagkakasala. Dito po din makikita natin na sabi nga walang matuwid, wala kahit isa. Ito po ay nakasulat sa Roma chapter 3 verse 9 to 18. Ang sabi dito, ito po sa Roma chapter 3, ano nga ang tao? Amen. Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang sa mga hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. So, ibig sabihin, dito po sinasabi, nasa kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Ito po ang dapat nating maunawaan na tayong lahat ay walang matuwid. At ang sabi dito, amen, ng lahat ng tao, hallelujah, maging Hudyo o Grego, wala nang pinipili ang Diyos, Hudyo man o mga hindi. Tayo po ay naging bahagi ng lahi ni Abraham because of Jesus. Amen?
dahil kay Jesus. So anong doon sa verse 10? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos, ang lahat ay lumilihis ng landas at napapakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kahit nga tayo Kristiyano, pero minsan nagkakamali. Pero how much more ang taong walang Diyos? How much more ang taong hindi sumasamba? How much more ang taong hindi nagbabasa ng Biblia? Amen? Hallelujah! Lalo na ang hindi sumasamba, ang hindi kumikilala, ang hindi nagbabasa ng Bible na walang nakakaunawa about God. Amen? Sabi rito, 13, ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong. Maraming taong pag walang Diyos, kung magbitaw ng salita, sabi nga kung ang salita ay nakakamatay, ang dami ng pinatay ng tao. Amen? Ibig sabihin, dito po ay isinisilarawan na ang tao ay, sabi nga ay marumi, kasalanan. Much more ang hindi nakakakilala sa Panginoon, how much more ang hindi sumasamba at hindi nakakarinig ng mensahe na mula sa ating Panginoon. Tayo nga na sumasamba, minsan ay sabi nga ay nadululas pa, no? Nagkakamali. Ay how much more ang taong walang Diyos. Sabi doon sa verse 14, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ng kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbubo ng dugo. Amen? Maraming tao, maling pagkakamali ng pumapatay na. 17, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Verse 18, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. So, dito inilalarawan na ang tao ay makasalanan. So, paano tayo makakalaya? Paano tayo mapapalaya sa ating mga kasalanan? Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. So, ito ang kailangan ng tao para hindi maranasan ang kaparusahan. Amen? Mga believer man o hindi man believer, makakaranas kung anong situation. Ang kaibahan lang natin believer, mayroong katiyakan ng ating buhay. May buhay na walang hanggan tayo. Pero dito po sa mga taong walang Diyos, hindi nakakakilala sa Panginoon, mayroon pong kaparusahan. Pero tayo nakipag-isa kay Kristo, sabi rito, kaya nga ang hindi nahatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo. So dito ay kung bakit itinuturo sa atin, kailangan tayo ay ma-born again. Kaya tinuturo sa atin na tayo ay makakilala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At ano sa verse 2? Verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng Espiritu na nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, amen, we receive the Holy Spirit. Verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan. So, ibig sabihin tayo ay dating makasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na akong ng batas ng Espiritu. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay buhay. Kaya tayo dapat ay, ang ating Espiritu ay palakasin. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, we receive the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na tinanggap natin, na galing kay Jesus, kung paano si Jesus ay may buhay na walang hanggan, kung paano si Jesus ay may buhay na magbuli, ganun din tayo. Kasi yung Espiritu na natin tinanggap ay galing sa Panginoon. Amen? Sabi dito, ang Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. Ano man ang sitwasyon na mangyari sa mundong ito, may katiyakan ng ating buhay. Amen? So,
Ano pa? Hallelujah. Paano tayo? Sabi nga ay mapapawalang sala. Doon po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. So, ibig sabihin, tayo ay makakahingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pero marami na tao hindi kumikilala sa Diyos. Sabi nga, para itong gumagawa ng kasalanan, hindi alam ang pagpapatawad, gawa uli, patong ng patong, patong ng patong. Pero tayo, kung magkamali man tayo, sabi nga, tinuturo sa atin ng Panginoon, humingi tayo ng tawad. Sabi nga, sa morning, anong dapat gawin? Magpasalamat. Yung guidance, yung hingin natin ang ating pangangailangan. Pero pagdating ng hapon, anong dapat gawin? Ang paghingi ng tawad. So, ibig sabihin, hindi tayo mananatili na ang kasalanan natin ay patong lang ng patong. Kasalanan. At pag ito po ay napuno, doon tayo mabibigla na lang. At tatanungin natin ang Diyos, bakit? Sa Roma chapter, doon sa Roma chapter 1 verse 17, inihayag nito na ang pawawalang sala ng Diyos, sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at naging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa nasusulat at pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, manampalataya tayo ay pinatatawad. Tapat ang Diyos na tayo ipakikinggan kung tayo ay hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Wala tayo ay Kanyang pinatawad. Amen? At malaya tayong makakakilos, malaya tayong sabi nga, may kagalakan, may kapayapaan because of our faith. Saan nagmumula ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. Sabi nga doon sa Roma chapter 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Roma 10:17. Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay buo ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga araw o kundi Kristo. Amen. So, ibig sabihin, doon mabubuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at kung may mga ngaral. So, ito po ay tungkulin ng mga ngaral, tungkulin ng mananampalataya, tungkulin ng mga lingkod ng Diyos na mangaral ng salita ng Panginoon. Doon mabubuhay ang ating pananampalataya. Kasi kung walang magkukwento about God, sino ang mananampalataya? Wala. Kaya tayo may tungkulin, amen, na ikwento about God. Ikwento natin ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Hallelujah. Amen. At patunayan natin siya ay Diyos, siya ay Panginoon, siya ay makapangyarihan, siya ay merong Diyos ng himala, siya ay Diyos na nakakapagpagaling, amen. At Diyos na hindi nag-iiwan ni nagpapabayangan. Huwag na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Sa Roma chapter 6, verse 1 and 2. Amen. Hindi na tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sabi rito ay hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Alam tayo pala ay nagkakasala. Kaya tinuturo sa atin yung prayer. Amen? Hallelujah. Ano pa? Hindi na tayo. Sabi nga tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Roma chapter 8. Dito rin po sa Roma. Verse 1 and 2. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan.
at kamatayan, sapagkat pinalaya ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. So tayo ay makakalaya because of Jesus sa ating mga kasalanan. Malinaw po ang salita ng Panginoon. Hallelujah, na itinuturo sa atin. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 6:18. Amen. Sabi po rito sa 18 ng verse 6, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. Ibig sabihin, nasa katwiran tayo. Amen. Nasa katotohanan na tayo. Wala na sa likas ng kasalanan. Amen. Hallelujah. At doon din po, sabi po rito, binago na tayo ni Kristo. Wala na ang ating dating pagkatao, ang kasalanan. Saan natin mababasa? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. 5:17 ng 1 Corinthians. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sila ay bago na. So, ibig sabihin, nung tayo mapawalang sala, tayo ay binago na. Amen? At patuloy na binabago. Amen? Hallelujah. Dahil sa ating pakikinig, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa tayo ay nakipagsa kay Kristo, tayo po ay pinalaya na sa kasalanan at wala na yung ating dating pagkatao. Amen po ba? Kaya tayo tinatawag na mga born again. Amen. Pero hindi po yun ang title ng ating reliyon. Hindi po yung title ng ating grupo. Hindi po yung title. Kundi tayo po ay mga Kristiyano at mananampalataya kay Kristo. Amen? Hallelujah. Paano natin ito magagawa? Chapter 11. Tayo po ay hahakbang. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Ang sabi po dito, hallelujah, ng salita ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, kailangan ang paglapit sa Diyos sa anong paraan? God is Spirit. Sa Espiritu at katotohanan tayo lalapit sa Panginoon. God is Spirit. Hindi man natin nakikita pero mararanasan, maramdaman natin ng Diyos. Amen? So, ano pang kasunod na verse? Doon sa 29. Pasanin niyo ang aking pamatok, aral kayo sa akin. Amen? Ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, kailangan din natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga tayo ay merong Word of God na ating pinangangaral. Kaya meron tayong Bible. Kaya nga tayo merong fellowship. Kaya nga tayo merong time na sabi nga ay meron tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga nito. Sabi nga ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Ano po ang ibig sabihin ng pamatok? Kung alam po natin sa isang magsasaka, yung tinatawag sa amin yung paod dito. Pero sa ibang bansa po, ang nag-aararo po, kalimitan po ay dalawahan. 2 baka o di kaya 2 kabayo. Ito po ay merong tinatawag na pamatok. Amen? Panlagay dito. Pero ang ibig sabihin yun po ay kailangan ay parehas kung anong uri ng hayop. Kung baka, kung kalabaw, kung kabayo. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo ay mananampalataya, Jesus ang ating kasama. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay kasama ng Panginoon, pag sinabi ng step 1, step 2, step 1, step 2. Ibig sabihin, kung anong sabihin ng Panginoon, sunod tayo. Hindi pwedeng ikaw ay napakabilis at nang maiwanan ng isa.
So, ibig sabihin, sabi, mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin at ako'y maamo at mababang loob at makakasumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, ibig sabihin, hindi ka pahirapan ng Panginoon. Maaaring yung bigat noong pagpasan-pasan mo, siya na ang magdadala para sa iyo. Dahil ikaw ay naniniwala kay Jesus. Amen po ba? Kailangan natin tayo naniniwala sa Diyos. Amen? Hindi pwedeng tayo basta tao lang. Kailangan natin ang pananampalataya. Hallelujah. Kailangan natin tayo ay naniniwala. Ang Diyos hindi mo nakikita, pero ikaw ay nakikita. Amen? So ito po ay napakagandang, sabi nga, ay pananampalataya. Magiging maayos ang ating buhay. Yung taong walang Diyos, walang direksyon, walang guide, walang magpapaalala, walang magtuturo. Ang taong walang Diyos, bahala na kahit saan mapunta, di ba? Verse 30, ano sabi po rito? Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin, hindi po mahirap ang ating mararanasan. Doon sa iba, mararanasan nila matindi. Katulad po ng pangyayari ng bagyong yan. Salamat sa Panginoon. Ganito lang ang nararanasan natin. Pero sa ibang lugar, may nangangamatay. Lubog sa tubig. Hindi mahaddan ng relief goods. Amen? Pero mapalad tayo. Parang walang nangyari. Di po ba? Hallelujah. So, ibig sabihin, ang kagandahan ng may mananampalataya, anong man ang mangyayari, maranasan man natin ang ganong pangyayari, pero may Diyos tayong magliligtas sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Ano pang dapat natin gawin? Panalangin. So, ito'y dapat natin ginagawa. Una, yung sabi nga, ang lumapit. Pangalawa, ang panalangin. Ito pong panalangin, ito po ay mababasa natin sa Kronika, 2 Chronicle, Amen, chapter 7, verse 14. Sinabi po ito sa Israel, pero ito'y para sa lahat. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili po tayo ng Diyos. Amen. Ang sabi po niya rito, ang pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at babalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Amen? Malinaw po ang pananalangin. Sabi nga, ang paghahanap sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan, at ibabalik ng Diyos ang lahat ng ating kasaganaan. Amen. Mananagana po tayo. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, di kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Ano pa? Lagi tayong dapat magpasalamat sa 2 Thessalonians chapter 5, 17 and 18 sa Thessalonica chapter 5. Ano po ang nakalagay dito? Amen. Sabi po doon sa chapter 5 verse 17, maging matyaga sa panalangin. So ito'y iniuutos na tayo ay magtiyaga. No, lagi tayong manalangin. Amen. Ang pananalangin ay para sa lahat ng tao, sa mahal natin sa buhay. Lagi pag-pray. Lalo na ang ating mga anak, ating apo, kung may apo, ang ating magulang. Ang ating magulang, pag-pray natin na pagpalain mga tatay natin. Amen? Pagpalain ang ating mga kapatid. Magtagumpay ang ating mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi dito, laging manalangin. Amen? Lagi tayong manalangin. Sa verse 18, pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ano ang ating tinatamasa araw-araw, ipagpasalamat natin sa Diyos.
Pagbaga ikaw nagpasalamat, di ba lalo kang matutuwa ang Diyos at lalo kang pagpapalain? Amen? Pag ikaw ba'y binigyan, pagkabigay sa iyo, basta mo na lang tinalikuran. Di ba? Ang sarap pakinggan, ay salamat. Maulitan ko rin yan dahil ikaw ay marunong magpasalamat. Di ba? Pero yung taong binigyan mo na, pagkabigay mo, wala lang. Di ba? Bagamat sabi nga, hindi naman natin kailangan na tayo ay balikan ng ganun. Pero nakakatuwa, di ba? Yung ikaw ay sabihan, ay salamat. Pero yung taong ganon, parang natatawag ka na kahit magbigay ng bigay ka na lang. Wala lang. Pero ang Diyos ganon din. Ang Panginoon ganon din. Pag humihingi ka at marunong ka magpasalamat at pag ikay binigyan, nagtagumpay ka sa lahat ng bagay, iniingatan ka ng Panginoon, hallelujah, na dapat ipagpasalamat, ang Diyos ay matutuwa. Na lagi kang iingatan, lagi kang pagpapalain, lagi kang pagtatagumpayin. Amen? Ganon ang kailangan ng Panginoon. Ulitin ko yung word na yun. Verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sa pakityaon ng ibig ng Diyos. Kanino tayo magpapasalamat? Kay Jesus. Kaya nga sabi nga, I am the way, the truth, and the life. So na kay Kristo ang dapat natin pagpasalamat. Ano pa ang ating so about prayer? Ito naman, balikan natin yung chapter 8 verse 32. Yung katotohanan ang tunay na kalayaan na kay Kristo. Sabi nga, if you know the truth shall set you free. Kay Jesus lang makukuha ang kalayaan. Amen? Na kay Jesus lang ang tunay na kapayapaan. Na kay Jesus lang ang lahat ng bagay na ating kailangan. You know the truth. Ang truth ang magpapalaya sa atin. Amen? Hallelujah. Ayun po ay nakasulat doon sa chapter 8 verse 32. At ano pa? Doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to Father except through Jesus Christ. So, ibig sabihin na kay Jesus yung pamaraan ng pamumuhay. Na kay Jesus ang tunay na katotohanan. Na kay Jesus ang tunay na buhay. Kasi kung babasahin natin ang kwento about Jesus, ginawa ng lahat ni Jesus ang lahat ng bagay para sa atin. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Na kay Kristo Jesus ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the Bible, and read and meditate the Word of God. Tayo po ay magwawakas sa narito. Naroon po sa John 1:1, amen, naroon na ang salita. Ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin, pag binabasa natin ang Bible, ang kinakausap natin ay sino? Ang Diyos, si Jesus. Amen? Ano pa? Sabi doon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan natin ang salita ng Panginoon. At sabi po yun po sa Joshua chapter 1 verse 8, amen? Hallelujah. Sabi nga, huwag niyong kaligtaan ang mga nakasulat doon. Amen? Meditate the Word of God. Night and day. Day and night. Amen? Upang sa ganon, tayo ay magtatagumpay. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Paano? Sabi nga, paano tayo magtatagumpay? Amen? Lapit sa Panginoon. Pangalawa, hallelujah, panalangin at alamin ang buong katotohanan about Jesus. At na kay Kristo ang lahat ng ating kailangan at tagumpay. In Jesus' name. Amen. Tayo po ay tumayo. Amen. Amen.
Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat. Naunawaan namin ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa amin sa lahat ng kasalanang aming nagawa sa iyo, maging sa aming kapwa, O God. At tain mo kami, O God, hallelujah, sa lahat ng aming kailangan sa araw-araw. At patuloy mo kami pasiglahin sa pananampalataya at patuloy mo po kami bigyan ng patotoo, hallelujah, sa kabutihan mo at maikwento namin sa lahat ng tao ang kabutihan mo sa buhay namin. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, bawat mga bata, ang kabataan, mga bata, at ang bawat magulang nila ay pagpalain mo at pagtagumpayin sa lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen.